Hello there, Capricorn sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of January 2025, Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. So Capricorn, hindi lahat ng Capricorn maka-resonate sa reading na to. Takes what resonates and leave the rest. Capricorn, cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Capricorn. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate, okay? So Capricorn, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placements, Sun, Moon, Rising, Venus. Dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito, especially your moon sign. Pwede din naman na mag-start kayo dito, papunta doon, magkukontinue yung reading niyo doon, or mag-i-start kayo doon, magkukontinue yung reading niyo dito. So, however, maka-resonate pa din kayo. So, Capricorn, let's see situation kung ano yung pwede mangyari this month of January 2025 sa love reading ninyo or in the future. Titignan muna natin kung what is happening right now, Capricorn, sa inyong relationship, love life. Okay, tignan natin what is happening right now, Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. Palm tree, stability. Well, this is Capricorn. Importante yung stability sa Capricorn. Security, permanence, growth, endurance, flexibility. Palm tree. So let's pull another oracle card for situation. Oracle card for the Capricorn people. So another oracle card para sa mga Capricorn. So let's pull another oracle card. Grip, anchor, chain, way down. Ang bigat nito. So what your person wanted to tell you. What your person wanted to tell you, Capricorn. So, I couldn't let you get close to me. I couldn't let you get close to me. Okay. So, let's see why. Bakit? And ang bigat to para sa'yo. Or para sa kanya. So, yeah, I think para sa kanya. So, ano ba nangyayari sa inyo ngayon? Kaya pala may security dito. Parang feeling ko you are protecting yourself this time. Focus ka sa stability mo, security, sa growth mo. So what is happening right now, Capricorn? Sun, Moon, Rising, Venus. Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. So, I can see here, ang bigat nga talaga, nandito na. Sorry about that, okay. Madaling araw na kasi dito. So, anyway, way down, chain, parang feeling ang bigat na mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Parang pasan na pasan, I don't know if this is you or your person. Parang may bigat na sitwasyon dito na nangyayari. Feeling ko dito pagsisisi talaga ang dala ng taong ito. Parang nararamdaman ng taong ito. Parang nagsisi siya sa mga nangyari. Parang biglang parang napa-challenge siya sa mga nangyari. Or might be andun sa point na this is you. Merong separation na nangyari dito sa inyo ngayon, Capricorn. Yeah, I think this is you, Capricorn. So, I couldn't let you get close to me. Might be both of you
feeling stressed at this time. Parang both of you parang nabigatan sa sitwasyon na feeling ko gusto niya man na lumapit sa'yo, gusto niya na magkaroon kayo ng might be new beginning, or gusto niya even na kausapin ka, bumalik sa'yo, pero hindi niya magagagawa yun or nagagawa yun. Kaya pareho mabigat to sa inyo dalawa. And parang nasasaktan ka dito talaga. Kaya pinofocus mo na lang yung sarili mo sa yung stability, trabaho mo, career mo. Pero nabibigatan ka din sa separation na meron kayo. Kasi feeling ko sinabi niya din nata to sa'yo eh. Gusto ko man na magkaroon tayo ng successful relationship. Na parang gusto ko man na mag-move forward towards with you. Pero nahihirapan ako. Parang might be may mga clarities dito. Let's see bakit. Bakit ganito? Bakit ganito yung feelings niyo? Bakit ganito yung nangyayari? Anong meron? So, I couldn't let you get close to me. Why? Bakit? Anong meron dito? So, meron pala talagang pagpipilian. Might be you are one of the option. So, takes what resonates, okay? So, I can see here na parang merong ending na nangyari sa inyo because of this. May pinagpilian. Nag-offer siya talaga doon ng love, commitment, pero hindi siya nakakatulog sa gabi. Thinking about, okay, I get it. Kailangan niyang gawin to because parang feeling ko may responsibility siya dito na kailangan niyang gawin to. Okay? Feeling ko alam mo din to eh. Alam ko na may nararamdaman ako dito na alam mo to. Kaya nga dito pa lang, bigat na bigat ka sa sitwasyon. And, kaya nagpo-focus ka na lang talaga sa yung trabaho, sa career mo, finances. And, I can see here na desidido din yung person mo. Kailangan talaga mag-desisyon. Parang, alam niya magiging unfair siya sa'yo, pero kailangan niya mag-desisyon. Kailangan niya mag-move forward. Even if madidisappoint ka, kailangan niyang gawin to. So, kailangan niyang umalis talaga. Baka may marriage involved dito. So, might be, kaya mabigat kasi baka may marriage involved dito, or might be this person is getting married, you know. So, kaya kailangan niyang gawin yun. So, ano ba yung feeling ng person mo towards you talaga? So, ano yung feeling ng person mo towards you? Mahal ka niya. Mahal ka ng person na to. So, either Queen of Pentacles, Queen of Cups yung lumabas dito. It could be man. Okay? This could be woman. So, mahal ka talaga niya. And gusto niya talaga na magkaroon kayo dalawa ng, he or she felt very connected to you. And, this person, meron siyang feeling na, gusto niya talaga makasama ka through your plans na meron kayong dalawa. And even he really wanted to move forward towards with you. Yun yung feeling niya dito. But the thing here is, hindi nga siya nagiging masaya. Naiipit siya sa sitwasyon, sa mga nangyayari ngayon, sa decision na ginawa niya. Parang ando siya sa point na hindi siya prepared pero kailangan niyang gawin to. Kaya kailangan niyang wasakin yung sitwasyon. Kahit naiipit siya sa sitwasyon, kailangan niyang umalis. Kahit andun siya sa point na hindi pa siya sure sa mga pwedeng mangyari or pwedeng desisyon niya, kailangan niyang gawin to. Kailangan niya talaga mag-decide na ito yung kailangan niyang i-desisyon, na hindi ikaw yung pipiliin niya dahil kailangan.
So, yun yung feeling niya dito na parang mahal ka niya, pero ayaw niya ng gulo. Parang ayaw niya ng gulo. So, kailangan niya talaga dito na maglakas loob na to show everyone that it's okay, I am okay, we are okay with the other person. Might be with the wife or with the other person na ikakasal niya or something. So, we are okay, we are happy, we're in love. Pero sa totoo lang, iniisip ka niya. Okay, napapagod na din siya sa mga nangyari. Parang ayaw niya ng gulo. Even mahal ka niya, kailangan niyang gawin to. So, ano naman yung nararamdaman mo sa connection na meron kayo? Ano yung nararamdaman mo dito? Capricorn, I can see Scorpio. Scorpio, Cancer, Pisces. Libra, I mean, why Libra? Might be Libra. Because I said Sagittarius. Supposed to be Sagittarius. Sun, Moon, Rising, Venus. So, anyway, ano yung nararamdaman mo dito, Capricorn? Ramdam mo naman yung pagmamahal niya sa'yo. Alam mo naman yun. Kaya nga sabi ko, 'di ba? Sa mga desisyon na ginawa niya, feeling ko alam mo to. Alam mong mangyayari to. Kaya parang tanggap mo lang, nag-focus ka na lang sa career mo, sa buhay mo, sa stability mo. Nagpakatatag ka na lang kahit ang bigat-bigat na to para sa'yo. Kasi alam mo ano yung mga pwedeng mangyari. Honestly, naiipit ka sa sitwasyon eh. And somehow na-confuse ka din talaga na bakit pa nangyari to sa'yo? Bakit nangyari to sa buhay mo? Na which is, you felt that I am already with the right person but in a wrong place, in a wrong time. Parang naiipit ka din sa sitwasyon sa nararamdaman mo ngayon. Kasi parang feeling mo, parang gusto mo na lang ng freedom. Pero parang andun ka sa point na nandun pa kasi yung pagmamahal. So nahihirapan ka. Nabibigatan ka kasi alam mong mahal ka din niya. Pero sometimes, if you will going to let go, you need to forget also the feelings. So, hindi mo talaga ginusto yung pag-alis. Labag sa loob mo yun. But the thing nga here, sabi ko nga, baka itong person na to is married or getting married. So, kaya, kailangan mo din na mag-pretend. Kailangan mo din na maglakas loob na you're okay kahit hindi ka naman sure kung okay ka ba or not. Okay. Kasi nandun na may decision na talaga dito. So, let's see ano yung pwede mangyari this month of January 2025 or in the future for you, Capricorn, sa sitwasyon na meron kayo ngayon. So, ano yung pwede mangyari? Mask. Not showing true feelings. Ito na nga yun I think still for the year, this January, year 2025 or in the future. Yun pa din yung papakita mo na not showing true feelings, hide personality, pretending, you know. Gaslighting. So let's pull another oracle card for your situation. Another oracle card for this reading. Nung pwede mangyari this month of January 2025 or in the future for you, Capricorn, love reading. Divine Masculine. So, feeling ko nagpakatatag ka talaga dito. Ito yung pinaramdam mo na strong ka talaga. Ganun naman kasi talaga yung Capricorn Hindi naman talaga sila nag-show ng emotions in public.
iyak yan sila mag-isa, pero ipapakita nila na strong pa din sila. So, kaya siguro divine masculine yung lumabas dito. So, ano yung gusto sabihin sa'yo ng person mo? This time, this January 2025 or in the near future. After this, sa mga nangyari. Capricorn. Ano to? I hide behind material things. So, let's see. Feeling ko yun nga, parang nagpakatatag ka dito with the divine masculine na pinapakita mo na strong ako, na okay ako. So, you are not throwing true feelings here na nasaktan ka din. And I think dati pa naman yun na yung pinapakita mo nung nangyari to. So, you are pretending, you are hiding your emotions, and you are showing everyone that you are okay, you are strong with the divine masculine, right? So, I hide behind material things. This person wanted to tell you. I can sense kung bakit. Kasi feeling ko kasi, ginawa niya to, di ba mahal ka niya? Pero kailangan niyang gawin to. Feeling ko ginawa niya to dahil responsibility niya could be sa family niya. Kailangan niyang gawin to dahil might be kailangan, meron siyang makuha. Might be this is about their culture. This is about their mana. This is about anything. Kasi I hide behind material things. So, ano yung pwede mangyari this month of January 2025 for you Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus? Sa sitwasyon na meron kayo ngayon. Okay. I can still see na magkakaroon kayo ng still communication with this person, pero feeling ko magkakaroon kayo ng communication tapos na, kinasal na tong taong ito, or either nandyan pa din yung marriage, hindi nawala. Kumbaga siguro nag-usap lang talaga siguro kayo, naging practical ka lang siguro talaga kasi 'di ba you are hiding your emotions. Kumbaga nagpapakita ka na I'm okay, I'm strong. So wala na yun sa akin, okay lang yun, parang ganun. So might be yun na magkakaroon kayo dito kasi mamimiss ka ng taong ito So mamimiss ka niya, definitely kakausapin ka niya. This person will going to take the leap of faith towards you, to talk to you. Bahala na kung ano mangyari. Kausapin ko si Capricorn. Namimiss ko siya. So, parang there is a possibility na yung connection ninyo as having a relationship, parang malabo na yun siya. Kasi parang yun nga, meron nang marriage involved dito. Pero magkakaroon lang talaga siguro kayo dito ng reconciliation. Yun yung feeling ko dito. Parang closure na din siguro. Might be. Kasi magkakaroon lang talaga kayo dito ng communication. Pero yun nga, andun sa point na cold na din. Kumbaga may mga pagbabago na, hindi na katulad nung dati. Cold na, minsan na lang magkaroon ng communication, minsan ng ganun. So, feeling ko on your part din naman, naghihilom ka na. Or during that time na kakausapin ka niya, is yours already okay. You are already like, naghilom ka na. Hindi pa man totally 100% na healed, pero at least okay ka na nang wala siya. So, andun din sa point na hindi ka na din sure na mag-proceed pa siya towards with you. Parang feeling mo din na much better na din na ganito. Kasi alam mo yung mga nangyari, alam mo na ikakasal siya or kasal siya, alam mo yun, parang andun sa part na siguro kung kakausapin ka niya, kaya parang maglalakas loob ka na lang din na kausapin din siya in a way na respeto na lang din sa mga pinagsamahan ninyong dalawa, pero parang wala na ako nakikita ditong meaning. Pero alam mo, andun sa point na I don't know if this is you or your person na in the near future, magkakaroon dito ng kumbaga gugulo to sa isipan niya. Yung pag-uusap na to, na meron siyang parang magkakaroon siya dito ng feeling na what if balikan ko si Capricorn, what if ako continue namin to. So that will be in the near future, or that will be in the future, but wala na ako nakita ang pagbabalikan dito. Might be this January or
in the near future. Ang nakikita ko na lang dito is communication. Siguro nakikita ko na lang dito through this communication. May feelings pa yung person mo, pero kaya nga kakausapin ka pa niya, na miss ka niya. Gugulo to sa isipan niya, pero wala pa ako totally nakita na you will accept this person. Ang nakikita ko dito is nagmo-move on ka na, nare-rebuild mo na yung sarili mo dito. So let's pull an oracle card for this. So nasa iyo din yung decision, Capricorn, if ever man na mag-decide siya to come back to you. Nasa iyo yung decision, alam mo naman yung totoo eh. Alam mo kung anong mangyayari dito. And I think hindi ka din naman siguro papayag na ganun ka lang, diba? So, acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Acceptance, forgiveness, move on. That is my reading for you, Capricorn. Thank you and God bless.